Tinalakay kahapon sa Senate Committee on Labor, Employment and Human Resources Development ang programang Tulong Panghanap Buhay sa ating disadvantage, displaced o tupad ng Department of Labor and Employment o DOLE. Sa pangunguna ni Senador Joel Villanueva ay nais nitong tiyakin na malaya sa korupsyon at pamumulitika ang nasabing programa, kung saan nais din itong siguraduhin na nakatuon ito sa mga vulnerable at higit na nangangailangan ng tulong. Kung kaya't humingi ng paliwanag ang senador sa DOLE ukol sa isinasagawang parameter ng kagawaran para sa pagtukoy ng mga benepisyaryo kung ito ba ay inclusive para sa lahat at ang basihan ng pondo rito. Tugon naman ni DOLE Undersecretary Benjo Santos Benavides, nagiging gabay ng kagawaran ang budget ceiling na taunang inilalabas ng Department of Budget and Management o DBM at DBCC. Ang targeting po namin is based on the 20 days work. Nakabase din po yan dun sa pinakamataas na prevailing minimum wage dun sa region. Paliwanag ni Yusek, sa ganitong paraan ay nalalaman ang bilang ng mga target ng regional office sa isang rehiyon at target ng DOLE. Ibinahagi rin ni Benavides na bilang bahagi ng Poverty Reduction Program ang tupad ay mayroon itong tinitingnan na dalawang pamantayan. Tinitingnan po namin saan ba mataas yung poverty incidence. That's one. And second, may weight po kami dun sa mga probinsya o lugar kung saan laging binibisita po ng kalamidad. Ukol naman sa kwalifikasyon ng mga benepisyaryo ng programa ay ibinahagi rin ni Yusek na isinasakatuparan ng kagawaran ang inclusive parameter kung saan kasapi ang mga walang trabaho, marginalized, vulnerable at mga displaced. Nilinaw din ito na wala ng maximum age limit ang tupad program basta't nasa edad na 18 taong gulang pataas. Na pwede po magtrabaho ang isang tupad beneficiary kahit po siya po ay 80 years of age or even 90 years of age as long as kaya pa po niyang magtrabaho. So that's the measure of qualification. Hindi na po namin tinitingnan yung edad ng isang tupad beneficiary, Mr. Chair. Ikinagalak naman ito ni Villanueva at inaasahan na patuloy na matugunan ang pangangailangan at kapakanan ng mga manggagawang Pilipino. Daniza Lopez, nag-uulat para sa One Media Network.